Ilang araw nang hindi umuulan kaya tuyong-tuyo ang baku-bakong kalsada. Umalimbukay tuloy ang alikabok ng dumaan ang itim na pajero na kinalululanan ni Gerard El Greco. "Tessa!" Tili ni Gian habang tinatanaw ang palayong sasakyan. Nakalusong sila sa maputik na bukirin at kasalukuyang nagtatanim ng palay nang dumaan ang sasakyan ng binata. "Oh, bakit ba para kang naipitan kung makatili? Heto lang naman ako." "Tessa, si Gerard yun. Siya ang sakay ng itim na pajero na dumaan." Nagkanda punit ang gilid ng mga labi niya sa sobrang pagkakangiti. "Alam ko. Ano ngayon?" "Akin siya, Tessa. Akin." Tila nangangarap na wika ni Gian habang tinatanaw ang palayong kotse ni Gerard El Greco na palikon na sa makitid na kalsada. "Che, pwede ba, neneng, magtigil ka nga sa pag-iilusyon mo? Hindi ka bagay sa kanya, ano?" Padaskol na isinilaksak ng babae ang dulo ng uhay ng palay sa putik upang bumaon iyon. Matalim ang tinging inihagis niya sa kaibigan. "Bakit? Dahil may putik ang pako at nakalusong ako rito sa burak? Dahil mayaman siya at ako'y mahirap lang? Dahil mapuputi ang mga babaeng nangangayupapa sa kanyang paanan at ako'y kayong manggi? Tama at kulang pa. Mataas ang pinag-aralan at ikaw ay mababa lang." "Bakit? Nakaabot naman ako sa high school ah. Valedictorian ako nang magtapos, di ba?" "Oo, pero nasan ka ngayon? Heto kasama kong nagtatanim ng palay sa malawak nilang bukirin. Nakalusong tayo sa putik at inaalipunga habang siya ay nakasakay sa pajero niyang malamig ang aircon at hindi alam na naligo tayo sa alikabok na galing sa gulong ng kanyang sasakyan. Tessa, iyon ay dahil hindi pa niya ako pinakakasalan. Pero kapag kasal na kami, siguradong isasama na niya ako sa loob ng kanyang pajero at gagaling na rin ang alipunga ko sa paa. Che, pwede ba? Magtanim ka na nga lang ng palay. Pakyaw ang trabaho natin dito, ano? Kapag tatamad-tamad ka, malulugi tayo sa araw." "Asus, inggit ka lang. Wala ka kasing Gerard na hahango sa'yo sa kahirapan natin sa San Simon." Inirapan niya ang kaibigan bagamat nagbalik na siya sa pagtatanim ng mga uhay ng palay sa maputik na bukirin. "Ewan ko sa'yo, kaya ako, nagkakape muna ako bago umalis ng bahay. Mahirap na baka malipasan ako ng gutom." Tatawa-tawang wika ni Tessa. "Che!" Muli niyang inirapan ito. Kahit na ano ang sabihin ni Tessa, hinding-hindi siya panghihinaan ng loob. Hindi magbabago ang kanyang pangarap sa buhay, ang maging asawa ni Gerard El Greco. "Anong magagawa ko kung wala akong kinita sa pamamasada? Mahina ang biyahe. Sa hirap ng buhay natin, naglalakad na lang papasok dito sa San Simon ang mga taga rito para makatipid." Pahinamat na binagsak ni Mang Agustin ang katawan sa sofa na gawa sa kawayan. "Pahingi nga ng kape at nangangatog ako sa gutom." "Sandali." Nagdadabog na tumalima si Aling Lourdes at inis na isinalaksak sa bulsa ng suot na duster ang baryang inuwi ng asawa. "Kung bakit naman kasi hindi ka na lang magtanim sa asyenda? Abay di hamak na mas malaki naman ang kikitain mo kung manananim ka na lang ng mga El Greco. Baka matuwa pa sa iyo ang matatanda. Ang bunan tayo ng sariling lupa kapag matatanda na tayo." "Lourdes, alam mo naman na noon pa ako allergic sa putik. Hindi ako pwedeng manananim dahil sinusugat ang pako sa putik." "Naku, bakit ang anak mong dalaga? Araw at gabi sa putikan, hindi naman sinugat." "Abay anong malay ko, mabuti nga at nakakapadyak pa ako sa sidecar. Kahit papaano ay may naiaabot ako sa iyo. Kapag sumumpong na naman ang hika ko, lalong mawawala ang barya-baryang naiaabot ko sa iyo." Napadabog na lang si Aling Lourdes. Iyon na lang ang kayang gawin ng babae. Alam naman kasi nitong mas malaki ang mawawala sa kanila kapag pinilit nitong magtrabaho ng mas mabigat ang asawa dahil nga sakitin ito. Napailing na lang si Gian na nakaupo sa tabi ng bintana.
Hindi bale, kapag kasal na kami ni Gerard, isasama ko sina nanay at tatay sa malaking bahay na pagdadalhan niya sa akin. Bibigyan ko sila roon ng sariling silid na kumpleto sa mamahaling gamit. Gusto ko silang makaranas ng ginhawa at sarap sa buhay bago man lang magpantay ang mga paa. Pagkuway muling nanungaw sa bintana ang dalaga at tumanaw sa malawak na kalangitan na nasasabugan ng mga bituin. Nakapangulang babang naghintay siya ng babagsak na bulalakaw. Kung gaano katagal na nakatingala sa kalangitan si Gian, hindi na niya alam. Bigla na lang siyang napasigaw ng may kumislap na liwanag mula sa kalangitan pabagsak sa lupa. "Yayaman ako! Makakasal kami ni Gerard El Greco!" Malakas na sigaw ng dalaga. "Ay kabayo!" Bulalas ni Aling Lourdes na eksaktong palabas mula sa maliit na kusina ng bahay nila, sabay bitaw sa hawak na tasa ng kape. "Inay, bakit ho?" Maang natanong ni Gian nang malingunan ang ina. "Bakit?" Nanlalaki ang mga matang humakbang ito palapit sa kanya. "Ikaw talagang bata ka? Alam mo naman na mali-mali ako. Palagi mo na lang akong ginugulat." "Ho? Hindi naman ho." Ngunit naabot na ni Aling Lourdes ang singit niya sabay kurot ng maliit. "Aray!" Napaigtad siya sabay layo sa ina. "Bakit ho ba?" Bakit ka pa riyan? Tingnan mo nga at natapon ang kape ng tatay mo dahil sa katitili mo." Saka lang niya na-realize na nagulat ang ina dahil sa malakas niyang paghiling sa bumagsak na bulalakaw. "Pasensya na ho, ako na lang ang magtitimpla ng kape ni tatay." Kakamot-kamot sa ulong nagtungo na lang siya sa kusina. "Bilisan mo at patay na sa gutom itong tatay mo." "Oho." "Naku, tigilan mo na nga yung pag-iingay mo, Loleng." Sansala ni Mang Agustin sa asawa. "Abay baka maturete yung anak mo sa kabubunganga mo at layasan tayo. Abay lalo tayong maghihikahos dahil wala nang magpapakain sa atin." "Asus, at takot na magutom ang matanda." Napailing na lang si Gian mula sa kusina dahil sa naririnig na pag-uusap ng mga magulang. "Kawawa naman sila. Kung hindi kami kikilos, hindi naman sila laging magtatalo. Talagang kailangang pakasalan na ako ni Gerard sa lalong madaling panahon." Lalong nagtumibay sa dibdib at utak niya ang pangarap na iyon. "Wow! Makakapasok na naman tayo sa malaking bahay ng mga El Greco." Tuwang-tuwang wika ni Gian habang nilalandas nila ang maputik at baku-bakong kalsada dahil katatapos lang umulan. "Asus, para yun lang, tuwa ka na. Kung hindi pa sana tayo masasabak sa mga hugasing pinggan at panghihiwa ng mga rekado sa kusina, lalo ko nang kinikilig dyan." Siste ni Tessa na kandahaba ang nguso sa inis. "Ikaw talaga kung makapagsalita, para bang hindi tayo babayaran sa pagtulong natin sa mansyon. Marami pa tayong maiuwing masarap na pagkain pagkatapos ng handaan." "Neneng, alam kong babayaran tayo sa pagtulong natin sa mansyon at makakapag-uwi tayo ng masarap na pagkain. Kaya lang, nakakasawa na. Maiinggit na naman tayo sa kapapanood sa magarang kasal ni na Senyorito Leo at Charlie. Lalo ka na, siguradong lalo kang mangangarap na makasal kay Gerard. Dahil sa malasinderelang buhay ni Charlie, ngayong siya ang pakakasalan ni Senyorito Leo." "Oh, anong masama roon? Talaga namang kapangapangarap ang love life ni Charlie. Biruin mo, kagaya rin natin siya, Tessa. Anak ng isang magsasakang taga rito sa San Simon. At ngayon ay pakakasalan ng isang El Greco. Oh my! Next year, o baka next month, kami naman ni Gerard ang ikasal." Gaga! Malalaki ang hakbang na iniwan ni Tessa ang kaibigan. "Tamang ugali ng babaeng to. Huy! Hintayin mo nga ako." Nagmamadaling sinundan niya ang kaibigan. "Ano ko ba? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Sa nangyari sa buhay ni Charlie, hindi na imposibleng." "Sa parte mo, imposible, Neneng. Napakaganda ni Charlie kahit anak lang siya ng isang mahirap dito sa atin. Maputi at sexy. Eh ikaw, hindi ka ba tumitingin sa salamin? Bukod sa kayumanggi ang balat mo, hindi ka pa sexy." "Uy, at sinong may sabi sa'yo na hindi ako sexy ha? Bakit? Nakita mo na ba ako na walang damit?" "Uy, kaya lang hindi halata na sexy ako ay dahil lagi ako nakapantalon at long sleeve. Dahil nga manananim tayo sa bukid. Pero kapag bagong paligo ako at nakatapi lang ng tuwalya,
Nakikita ko ang sarili ko sa salamin na sexy rin naman na. Maganda ang tubo ng boobs ko, maliit ang bewang ko at matambok ang puwet. Asus, at binubusuhan pa ang sarili. Inirapan nito ang dalaga. Ano ka ba? Wala ba akong sasabihin na hindi mo kokontrahin? Ayaw mo ba akong maging masaya? Naiiyak na siya sa inis. Ang gusto ko ay maging masaya ka. Ayokong makita ka na malungkot at nasasaktan. Pero kapag hindi mo itinigil ang kabaliwan mo sa kanya, baka sapitin mo ang lahat ng kinatatakutan ko. Saka, malalaki ang hakbang na muli nitong iniwan si Gian. Natigilan naman ang dalaga. Sabagay, kung imumulat nga lang niya ang mga mata, marirealize niya na nagsasabi naman ng totoo ang kaibigan. Kumpara sa mga babaeng pinakakasalan ng mga lalaking El Greco, kahit pa nga kay Charlie, nakababata nila at anak mahirap din, talaga namang wala siyang laban. Maganda si Charlie. Makinis ang maputi at pino nitong balat dahil hindi naman ito naging manananim. Hindi kagaya niya na elementarya pa lang ay nakatira na sa bukid at katulong ng ina na nagtatanim. Hindi naman siya talaga pangit. Noong bata pa siya ay may mga larawan siya na cute ang kanyang kuha dahil lagi siyang nakangiti at lumalabas ang dalawang malalim na biloy sa magkabilan niyang pisngi. Hindi rin siya kaitiman dahil hindi pa naman siya naiinitan ng araw noon. Kaya lang, nang maging negra ang kanyang balat at pati mukha niya ay nangitim. Hindi na makita ang dating cute na bata sa larawang iyon. Kulang na lang ay magpakulot at magpaiksi siya ng buhok para masabing isa siyang negrita. Pero hindi sapat na dahilan iyon para masiraan ang kanyang loob. Basta, si Gerard El Greco ang magiging asawa ko. Malalaki ang hakbang na sinundan niya ang kaibigan na ngayon ay papasok na sa maluwang na solar kung saan nakatirik ang ancestral home ng mga El Greco. It was a garden wedding, isang kapangapangarap na kasal na walang babaeng hindi mangarap na maranasan. Ang buong paligid ay naadornohan ng mamahalin at magagandang bulaklak. Ang pagdarausan ng banal na seremonya ay nalalatagan ng makapal at malambot na pulang alpombra. Ang ayos ng altar ay animo, nasa langit ka na dahil sa kulay puting mga kortina na nasasabugan ng mga bulaklak na puti. Maging ang mga upuan ng mga bisitang sasaksi sa kasalang iyon ay malalambot na silyang nababalutan ng pula. Parang prinsipe at prinsesa ang ikakasal. Bahagyang napalunok si Gian na nakasilip habang nagsisimula ng magmarcha ang magandang bride patungo sa altar kung saan naghihintay ang gwapong groom. Bagay na bagay sila, pero sa tingin ko, mas bagay kami ni Gerard. Kapag kami ang ikinasal, gusto ko ay iba naman, hindi sa garden wedding. Gusto ko ay underwater wedding. Napabungisngi siya sa naisip. Ano kayang itsura namin kapag underwater wedding ang ginawa namin? Hindi makikita ang beauty ko. Huy! Biglang kinurot ni Tessa sa tagiliran ng kaibigan. Aray! Ano ka ba? Asik niya rito. Bakit ba? Bakit ka dyan? Hindi ba't paghahanda ng baso at pinggan ang trabaho mo? Anong ginagawa mo rito sa hardin? Tapos na po, na-serve na ng mga waiter ang mga baso at pinggan. At kaya po ako narito ay dahil nanonood ako ng kasal. Hangil niya. Hindi tayo pwedeng manood ng kasal na kagaya ng mga bisita. Naghihintay ang mga hihiwain doon sa kusina. Sige ka, kapag napansin ng mayordoma na tatamad-tamad ka, ay baka hindi ka pasweldohin. Alam mo naman ang bago nilang mayordoma, mahigpit. Nagmamaratsyang bumalik sa likurang bahagi ng bahay si Gian. Nakakainis naman, para nanonood lang eh. Huwag mo na kasing inggitin ang sarili mo. Tutulo lang ang laway mo sa inggit. Tse! Inirapan niya ang kaibigan at hinarap ang mga hihiwaing rekado para sa iluluto pang mga putahe. Oy, bilis-bilisan mo yan ha. Untag ng bagong mayordoma na si Aling Nora. Baka kapusin ang pagkain sa dami ng bisita ay hindi yan maihabol. Oho! Paangil na wika ni Gian. Galit ka ba? Paggalit na tanong ng mayordoma. Ho? Hindi ho. Bigla siyang ngiti. Mabuti, bilisan mo yan. Oho, naiiling na nagpatuloy sa ginagawa ang dalaga.
Nakakainis, dapat ay naroon ako sa hanay ng mga bisita. Dapat ay kaagapay ko si Gerard El Greco at magkasalo naming pinapanood ng kasal ng pinsan niya. Dahil ako, si Gian Illustre ay malapit na rin mapabilang sa angkan ng mga El Greco at nararapat lamang na nakisalo sa kasiyahan ng pamilya. Ang ganda! Humahangang bulong ni Gian habang hinahaplos-haplos ang figurine ng isang igorot na nakapalamuti sa bungad ng marmol at paikot na hagdan sa ikalawang palapag ng mansyon. Pagkatapos ng mga gawain sa kusina, nakapuslit na naman siya at naisipang libutin ang malaking bahay. At dahil abala ang mga bisita at ang iba pang tao sa naganap na handaan, halos walang pumuna sa kanya nang makarating siya sa hagdan at umakyat sa ikalawang palapag. Ivory ito, lalong napahanga si Gian nang matiyak niyang gawa sa ivory ang kasing laki ng tao na figurine. Diyos ko, isa ng malaking kayamanan ng figurine na ito. Pinagsawa niya ang palad sa paghaplos sa figurine. Maya-maya ay umikot ang kanyang paningin sa mahabang pasilyo. Iba't ibang mamahalin at magagandang paintings ang nakadekorasyon sa dingding ng pasilyo. Panginoon, para palang museum ang bahay ng mga El Greco. Pagkuway tumuon ang kanyang paningin sa hanay ng mga pintong magkakaharap sa pasilyo. At napakarami palang silid dito, parang mga hotel na nababasa ko sa mga magazine. At ang alpumbra, ang lambot, parang bumabaw ng mga paa ko sa tuwing hahakbang ako. Nakangiting nagpatuloy sa paghakbang si Gian habang paikot-ikot ang paningin sa daraanan. Animo na may mesmerize siya sa mga ilaw na nakabitin at nagsisilbing tanglaw sa kanyang dinaraanan. Oh my! Ang ganda ng mga chandelier! Ang mamahal nito ah! Hanggang mapadako siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang ika-14 na silid. Dulo na? Bahagya niyang pinihip ang doorknob. Bumukas iyon. Ay, hindi nakalock? Kinakabahang ilang sandali siyang nanatiling nakatitig sa bumukas na pinto. Pagkuway bahagya siyang sumilip sa loob. Oh, napasinghap siya sa paghanga ng namalas ang loob ng silid. Isang malaki at pabilog na kama ang nakapondo sa pinagitna ng silid. Kulay asul ang kobre kama niyon at maging ang punda ay asul din. Sa unang malas pa lang ay mahihinuha ng napakalambot ng naturang kama at tila napakasarap higaan. Ang mga kortinang nakapaligid ay nagbigay ng aura sa kabuuan ng silid na animo, silid iyon na nakalaan para sa isang prinsipe o prinsesa. Idagdag pa ang malambot na alpombrang nakalatag din sa lapag. Tila namamanhikang humakbang siya sa isa upang damhin ng kanyang mga paa ang kalambutan ng alpombra. Napakagatlabi si Gian. Pagguway, hinubad niya ang sandals na suot upang maramdaman ng kanyang talampakan ang kinatatapakan. Oh, ang sarap sigurong magpalakad-lakad sa buong silid na ito nang nakayapak. Ang lambot sa paa. Ilang sandali pa, animo nahihibang na nagpalakad-lakad siya sa kabuuan ng silid habang nakapikit na nakadipa ang mga kamay. Magiging akin ang silid na ito, bulong ng kanyang utak. Pagkuway dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Tumuon ang kanyang paningin sa pabilog na kama. Isang pilyang ngiti ang sumungaw sa kanyang mga labi. At magiging akin ang mga kamang ito. Sa tila wala pa rin sa sariling humakbang siya palapit sa kama. Maya-maya ay bahagya siyang yumkod upang abutin ng kamay ang malasutlang kobre kama. Ang lambot, ang sarap hawakan. Pagkuway dahan-dahan siyang naupo sa gilid niyon. Ang sarap din sigurong higaan. Maya-maya pa, hinayaan ni Gian ang sarili na unti-unting mapahiga sa malambot na kama. Oh, there was a tingling sensation that runs through her vein nang ganap na maramdaman ng kanyang likod ang kalambutan ng kinahihigaan. Ang sarap talagang maging mayaman, kaya hiyayaman ako. Makakasal kami ni Gerard. Ako ang nararapat na maging reyna ng silid na ito.
Patuloy siyang nangarap habang nakapikit ang mga mata. Hanggang hindi na niya namalayan na idlip siya tuluyang nakatulog. Kung dahil sa klambutan ng kinahiga ang kama o dahil ba sa pagod sa maghapong pagtulong sa kusina, walang nakakaalam. Congratulations pinsan! Paano ba yan? Nakatali ka na. Wala ka na talagang lusot. Tansyaw ni Gerard kay Leo. Habang nagkakatuwa ang pinagpipingkin nila ang mga kupetang hawak, kasali sina Lander, Philip at Alejandre. Ayos lang, Jer. Anyway, masaya talaga ako sa pag-aasawa kong ito. Nakangiting wika ni Leo. Sabay tungga ng lamang alak sa hawak na kupeta. Yes! Pasigaw na wika ni Gerard na pinakamagulo na sa magpipinsan dahil napakarami na ang nainom ng binata. Para sa isang El Greco na ngayon ay may tali na sa leeg. Yes! Para sa isa na namang underdesaya ng pamilya. Biglang sigaw ni Philip. Tawanan ang mga binata. Kasali si Leo na nakisakay na rin sa kalokohan ng mga pinsan na kay Dara nito. Silang lima ang halos sabay-sabay na lumaki kaya sila ang naging magkakabarkada. At ngayon ay nabawasan na sila ng isa dahil nag-asawa na si Leo. Ang iba pa nilang pinsan ay ibang batch ang edad kaya may kanya-kanyang mundo sila. Pagkuway sabay-sabay na nilang ininom ang mga alak sa kupeta nila. Saka muli nilang sinalinan iyon at ininom at muling sinalinan. Pakanta-kanta pa si Gerard habang paakyat sa marmol na hagdanan. Maraming nainom ang binata kaya masayang-masaya ang pakiramdam nito. Sina Alejandre at Philip at Lander ay hindi masyadong nalasing kaya nagawa pang umuwi sa kani-kanilang bahay. Gerard, hindi ka ba uuwi? Takang tanong ni Isabel na pababa ng hagdan at nakapagpalit na ng pambahay. Hindi muna tita. Nahihilo ako eh. Diyan na lang muna ako sa silid ko. Malinis ba? Oo naman. Lagi kong ipinalilinis sa mga silid ninyo para may tutuluyan kayo kapag may okasyon dito. Nakangiting wika ng ginang. Ang ancestral home kasi ng El Greco clan ay ipinarenovate ni na Clarence at ipinagawang 3 palapag. Sa unang palapag ay naroon ang living room, dining room, music room at function room. Sa ikadalawang palapag naman ay nagpagawa ng 20 silid at sa ikatlong palapag ay 20 silid din. Bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang silid na matutuluyan doon kahit pa ang magkakapatid na Clarence, Nathaniel, August, Samantha at Arthur ay nagpagawa na ng kani-kanilang bahay sa palibot ng Hacienda El Greco. Kapag nagkakatuwaan sila o may espesyal na okasyon ang mag-anak ay doon sila nakikita-kita. That's good, Tita Isabel. The great ka talaga. Natatawang wika ni Gerard na bahagya ng humahapay. Hey! Mukhang naparami ang inom mo ah. Natatawang wika ni Isabel na maagap na naalalayan ang pamangkin. Of course not, tita. Okay lang ako. Are you sure? Gusto mong papuntahin ko si Aling Nora sa silid mo para mapunasan ka ng... No, I'm alright, tita. Matutulog lang ako at pagkagising ko, maya-maya ay uuwi na ako ng Manila. Sigurado ka? Yeah, but of course, Tita Isabel. Okay, dahan-dahan lang ang paghakbang ha. Yes, tita. Thanks. Kahit nahihilaw na ay pinilit ni Gerard na humakbang ng maayos upang huwag mag-alala ang tiyahin. Ilang sandali pa ay naroon na ang binata sa tapat ng 14 na silid na nasa dulong bahagi ng pasilyo. Kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa at takmang bubuksan iyon. Ngunit nadiinan lang niya ang pinto ay bumigay na iyon. Siguro hindi na ilak ng naglinis. Naiiling na itinuloy na lang niya ang pagpasok. Nang mapapatda ang binata, isang babae ang mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang silid. Simpleng bestida na sky blue ang suot ng babae. Nakatapak ang mga paa nitong bahagyang nakalawit sa ibaba ng kama. Ang mahaba at itim na buhok ay nakasabog sa ibabaw ng kama at animo kay lalim ng tulog dito na walang kamalayan sa paligid.
Sino kaya siya? Maang natanong sa isip ni Gerard na bahagya pang humakbang palapit upang mabistahan ang mukha ng natutulog. She has that kissable lips. Bumagay iyon sa hugit pusong mukha na bagamat kayumanggi ang kulay ng balat ay mas nakadagdag pa nga iyon sa natural na pang-akit ng babae. Maya-maya ay tumaas ang isang kamay ng binata upang haplusin na makinis nitong pisngi. Balambot ang kanyang pisngi, makinis. Dahil nakainom, naging pilyo ang takbo ng utak ni Gerard. And her kissable lips, parang ang sarap halikan. Ewan kung na-mesmerize lang siya sa maamong mukha ng babaeng natutulog. Natagpuan ng binata ang sarili na dahan-dahang dumudukwang palapit sa mukha nito. Bagay na hindi niya pangangahasang gawin kung hindi siya nakainom. Ang bango ng hininga niya. Bahagyang dumampi ang mga labi ni Gerard sa mga labi nito. Hindi kaya ako binibiro nila Lander at Philip? Baka ipinapain nila sa akin ang babaeng ito Pero agad niyang sinaway ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Gayunpaman, hindi naman niya magawang ilayo ng tuluyan ang mukha sa mukha nito. Ang bango niya at ang mga labi niya, ang lambot, at natagpuan ni Gerard ang sarili na muling hinahalikan ng mga labing iyon. Mahimbing ang tulog ni Gian. Ngunit sa limbong kinaroroonan ng kanyang kamalayan, may mga nagigising na pakiramdam sa kanyang kalamnan. Masuyo ang tila haplos na dumadama sa kanyang pisngi. Magaan lang ang bagay na dumadampi sa kanyang mga labi, bagamat may taglay iyong kakaibang init. Init na gustong magpakawala ng isang impit na ungol sa kanyang lalamunan. Maya-maya ay naramdaman niya na tila may maliit na bagay na nagpipilit na pumasok sa loob ng kanyang bibig. Then she opened her lips. Hinayaan niyang makapasok ang bagay na iyon. At sa madilim na lugar na kinaroroonan ng kanyang kamalayan, tila may isang malakas na persang humahatak sa kanya pabalik sa realidad. Napamulat ang kanyang mga mata. Sumalubong sa paningin ni Gian ang magandang silid na kinaroroonan, ngunit hindi iyon ang lubusang gumimbal sa nagising niyang diwa, kundi ang katotohanang may pangahas na umaangkin sa kanyang mga labi. Mainit ang katawan ng kung sinong pangahas, mainit din ang mga labing nakalapat sa mga labi niya. Wag! Bahagyang nanulak ang kanyang kamay sa dibdib nito. Bahagya namang napalayo si Gerard sa kanya. Then their eyes met. Gerard El Greco? Ganoon na lang ang pagkagimbal ni Gian nang makilala ang pangahas na iyon. Miss, I'm sorry. Wika ng buo at baritonong tinig nito. Kaya lang ako... Gerard, ikaw pala. Kandaotal na wika niya bagamat agad niyang nahamig ang sarili. Si Gerard El Greco, hinahalikan siya. Pangarap ba ito o katotohanan? Ngunit alinman sa dalawa, isang bagay lang ang natitiyak niya sa sarili. Gusto niya ang unang halik na natikman mula sa mga labi ng lalaking pangarap niyang maging kanya. Kilala mo ko? Maang natanong ng binata. Ngumiti si Gian. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay niya mga ngipin. Ikaw ang lalaking pangarap kong mahalin, Gerard El Greco. Halikan mo ko, Gerard. Sa'yo ako. Yumakap ang isang braso niya sa liig ng binata. Hinayaan niyang magkalapit na muli ang mga mukha nila. Hininga sa hininga, katawan sa katawan. Miss, sandali. Ngunit tuluyan nang naglapat ang mga labi nila nang humigpit pa ang yakap ni Gian sa batok nito. Paghuway, sinimulan niyang igalaw ang mga labi. Kagaya ng mga napapanood niya sa pelikula, sa sinihan sa kabayanan kapag nagagawi sila roon ni Tessa. Dahil wala pa naman talaga siyang karanasan sa larangang iyon, asiwa ang kilos niya, sintonado ang galaw ng kanyang mga labi, ngunit sapat iyon upang mawala sa sarili si Gerard. Kay bango ng hininga ng dalaga. Kay init ng katawan na lumakip sa init ng katawan ni Gerard dahil sa dami ng nainom na alak. Hanggang ang pagkikiskisa ng kanilang mga katawan ay animumitsang naglalagablab at tuluyang
tumupok sa natitira pang hinahon ng binata. Hinayaan lang nitong tangayin ng espiritu ng alak at espiritu ng pagnanasa ang katinuan.